Nakakita ka na ba ng kalapati na sobrang ganda na kumikislap na parang baghari? O kaya naman yung mga nababalutan ng red-orange na balahibo na mistulang nagliliyab na apoy? May mga kalapati na mas kamukha pa ng loro kaysa sa kalapati at mayroong iba naman na parang hindi totoo tulad ng may kulay rosas na ulo na makikita lamang sa matataas sa bundok. Maniwala ka man o hindi, may mga kalapati ring sinanay para maglaro ng laro gaya ng football at mayroong ding mga pulang balat sa paligid ng mata na parang may makeup. At mayroong ding isang maliit na species ng dove na sobrang makulay na kung saan ang pintor na gumawa nito ay talagang hindi makapili ng isang kulay kaya naman ginamit ang lahat. Imagine mo ang isang kalapati na lumilipad sa impapawid na parang piraso ng marmol na gumagalaw o isa pa na sobrang perpekto na parang gawa sa Photoshop. Ang iba naman, naglalakad at nagmumukhang maliliit na paboreal. Habang ilan ay talagang parang nakakostume. At oo, may isa pang kalapati na ipinangalan mismo kay Queen Victoria mismo. Ang mga ibong ito ay talagang siguradong babaguhin ang pananaw mo sa mga kalapati. At sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, bibilangin natin ang mga pinakamagagandang lahi ng kalapati sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 19. Wumpu Fruit Dove. Ang Wumpu Fruit Dove ay mukhang obra maestra ng isang pintor na hindi makapili ng isang kulay lang. Parang pinaghalo ng kalikasan ng baghari at ginawang balahibo. Ito ay katutubo sa Australia at Papua New Guinea at isa ito sa mga pinakamalalaking uri ng fruit dove sa buong mundo na umaabot ang halos 18 pulgada ang haba at halos kasing laki ng maliit na lawin. Ang dibdib nito ay kumikislap sa malalim na kulay ube, ang mga pakpak ay makintab na berde at ang tiyan naman ay nagniningning na yellow gold. Kaya naman para kang tumitingin sa isang tropical na pinta imbis na isang kalapati. Nakuha nito ang pangalan mula sa tunog ng huni nito, isang malalim na wu na umaalingaw sa kagubatan. Sabi ng mga lokal, mas madalas mo itong marinig bago ito makita. Dahil mahilig itong manatili sa mataas sa puno habang kumakain ng mga igos at berries. Itinuturing ito ng mga sayentipiko bilang hardinero ng kagubatan dahil nilulunok nito ang mga prutas ng buto at ipinapakalat ang mga buto na tumutulong para tumubo ang mga bagong puno. Patunay ito na ang mga kalapati ay maaari rin kasing ganda at kahanga-hanga ng mga loro. Number 18. Chamorro Blue Pigeon. Kung may fashion show para sa mga ibon, siguradong Chamorro Blue Pigeon na ang bida sa runway. Ang ibong ito ay parang nakatayong hiyas ng isang isla na matatagpuan lamang sa Chamorro at Seychelles sa Indian Ocean. Ito ay balot ng velvet-like na kombinasyon ng kulay na sobrang perpekto para maging totoo. Ang tiyan nito ay kumikinang na violet blue. Ang gilid ng katawan ay naglalaro sa berdeng aqua at sa paligid ng leeg ay mayroong mga puting pilak na balahibo na kumikislap kapag tinatamaan ng sikat ng araw sa ilalim ng kagubatan. Dagdagan mo pa ng pulang mata at mayroong ka ng isa sa mga pinaka-eleganting kalapati sa buong mundo na halos walang nakakaalam. Noong unang panahon, may mga mandaragat na dumadaan sa mga isla na ito at nagsusulat sa kanilang mga journal tungkol sa mga misteryosong asul na dove, subalit nananatiling lihim ito sa labas ng reyon. Para sa mga lokal, ang ibong ito ay tinuturing na banay na espiritu ng kagubatan dahil tahimik itong gumagalaw sa makakapal na puno habang kumakain ng igos at berries. Hindi tulad ng mga maingay na kalapati sa city, ang Chamorro Blue Pigeon ay tahimik at may marangal na presensya na parang modelo ng kalikasan. Number 17. African Green Pigeon. Ang African Green Pigeon ay mas kamukha pa ng loro kaysa sa isang kalapati. Balot ito ng olive green na katawan, may maroon na balikat at matingkad na orange ang mga paa. Matatagpuan ito sa buong Sub-Saharan Africa na kung saan madalas silang magtipon-tipon sa mga punong namumunga, maingay at masigla habang kumakain. Subalit ang paraan nila ng pagkain ay talagang kakaiba. Nakabaliktad silang nakabitin sa sanga na parang mga acrobat na abot kamay ang mga igos at berries bago lunukin ang buo. Dahil dito, nakakatulong silang ikalat ang mga buto sa malalayong lugar na siyang nakakatulong sa muling pagtubo ng mga kagubatan. Kumakain din sila ng mga prutas na mayroong bahagyang lason na delikado sa ibang hayop, salamat sa matibay nilang sistemang panunaw. Sa mga probinsya, itinuturing pa ng mga magsasaka ang pagdating ng mga ibong ito bilang senyales ng masaganang ani, lalo na kapag panahon ng igos. Ang kombinasyon ng kanilang itsura na parang loro at ang mahalagang papel nila sa ecosystem ang dahilan kung bakit itinuturing silang isa sa mga nakatagong yaman ng Africa. Number 16. White-breasted Ground Dove. Ang white-breasted ground dove na ito ay tahimik na naninirahan sa mga kagubatan ng Pilipinas, Indonesia at Papua New Guinea. Ang white na dibdib nito ay kapansin-pansin laban sa madidilim na pakpak na nagbibigay ng simple subalit eleganting ganda. Hindi tulad ng mga ibang kalapati na mahilig sa matataas sa puno, mas gusto nitong maglakad sa lupa, naghahanap ng mga buto, nahulog na prutas at insekto sa ilalim ng makakapal na daon ng gubat.
Dahil bira itong lumabas sa liwanag, madalang lang itong makita ng mga tao. Karamihan sa alam ng mga scientifico tungkol dito ay galing sa camera trap sa malalayong kagubatan. Kahit maliit lamang ito, napakahalaga ng papel nito sa pagpapakalat ng buto at pagpapanatili ng balanse ng insekto sa kagubatan. Sa ilang isla, may mga paniniwala na kapag bigla mong nakita ang puting kislap nito sa dilim ng gubat, isa raw yun sa mga espiritu ng kagubatan. Sa ngayon, nangangarib ba talaga ang kanilang tirahan? Pero para sa ilang nakakakita pa rin ito, isa ito sa mga pinakamahiwagang kalapati sa buong mundo. Number 15. Pied Imperial Pigeon. Ang Pied Imperial Pigeon ay parang piraso ng marmol na lumilipad sa langit. Puti ang buong katawan nito, maliban sa itim na dulo ng mga pakpak at buntot. Nakikita ito sa buong Southeast Asia at Hilagang Australia at madalas na lumilipad sa malalaking grupo, nakahanga-hangang panoorin laban sa asol na langit. Hindi lamang sila basta magaganda, may malalalim na kahalagahan din sila sa kultura. Sa Indonesia, matagal na silang nauugnay sa mga templo at ritual sa mga isla. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, napansin ng mga Australian soldiers ang mga ito sa impapawid ng Northern Queensland na kung saan itinuturing silang simbolo ng kapayapaan. Paborito nilang kainin ng mga prutas, lalo na ang igos, kaya mahalaga sila sa pagpapalaganap ng mga boto sa pagitan ng mga isla. Sa ngayon, may mga conservation groups sa Northern Australia na patuloy na pinoprotektahan ang mga lugar ng kanilang pinangingitlugan dahil umaabot sa libo-libo ang kanilang colony. Kapag sabay-sabay silang lumilipad, ang puting kislap na mga katawan ay tanaw na tanaw, isang tanawin na hindi mo makakalimutan. Number 14. Seram Mountain Pigeon. Sa mataas sa bundok ng Indonesia, namumuhay ang isang ibon na bihirang-bihirang makita ng tao, ang Seram Mountain Pigeon. Ang mukha at dibdib nito ay banayad na rosas na daang-daang nagiging kulay alak, sa ibaba na parang pininturahan ng mga malalambot na kulay. Ang mata nito ay talagang matingkad na pula hanggang dilaw, kaya naman agad itong kapansin-pansin. Hindi pa ito kinikilalang hiwalay na species hanggang taong 2007 nang pag-aralan ng mga ornithologists ang kakaibang katangian nito. Dahil sa tahimik nitong pamumuhay sa kagubatan, napakabihira ng literato ng ibon na ito at karamihan na hindi pa rin alam na umiiral ito. Kasama ito sa maliliit na grupo ng mountain pigeon na mas gusto ang malamig na klima at matataas sa lugar, kaya naman mas kakaiba sila kumpara sa mga fruit dove sa kapatagan. Kung minsan daw nakikita ito ng mga lokal na lumilipad sa maliliit na grupo tuwing madaling araw habang sumasalubong ang kanilang pulang katawan sa unang sinag ng araw. Isang eksenang parang eksklusibo lamang sa mga bundok ng Indonesia. Number 13. Santo Olive Pigeon. Sa isla ng Santo sa Africa, namumuhay ang isang pinakabihirang uri ng kalapati, ang Santo Olive Pigeon. Talagang kakaunti lamang ang larawan na umiiral dahil talagang sobrang hirap silang makita. Mayroong itong abong kulay na ulo, burgundy o alak na pulang katawan na may puting tuldok at matingkad na dilaw ng mga paa at tuka. Tanging sa isang isla lamang silang matatagpuan at ganap silang nakakaangkop sa mahamog at malamig na kagubatan sa kabundukan. Dahil limitado lang ang tirahan nito, itinuturing itong nangangarib na species. Madalas sabihin ng mga local bird guides na ang makakita ng Santo Olive Pigeon ay parang makakita ng lihim na kayamanan ng isla. Prutas ang pangunahing pagkain nila, kaya't napakahalaga nito sa pagpapakalat ng mga buto ng mga punong tumutubo lamang sa santo. Dahil dito talagang malaking halaga ang ibinibigay ng mga conservationists sa pagpaprotekta sa natatanging ibon na ito. Ang isla ng santo ay tahanan ng maraming species ng ibon na wala kahit saan sa mundo, kaya naman bawat isa ay tinuturing na kayamanang kailangang ingatan. Number 12. Spinifex Pigeon. Sa desyerto ng Australia, mayroong isang uri ng kalapati na siguradong mapapalingon ka kapag nakita mo, ang Spinifex Pigeon. Maliit ito na may kulay buhangin ng katawan, kaya perpektong nagtatago sa mapulang bato at tuyong lupa. Subalit ang pinakatampok na katangian nito ay ang mahaba at manipis na kres na nakatindig sa ulo na parang balahibong sibat. Dahil dito, madalas itong tawagin ng mga lokal bilang Desert Warrior Pigeon. Sa punk-like na korona nito, mas kamukha pa ng Spinifex Pigeon ng isang desert quail kaysa kalapati. Halos palagi itong nakikita sa malapit sa mabatong lugar at waterholes, kadalasan sa magkakasunod o maliliit na grupo. Dahil kumakain ito ng mga buto mula sa matitibay na halamang disyerto, natutunan nitong mabuhay sa ilan sa mga pinakamainit at pinakatuyong lugar sa mundo. Napapansin ito ng mga Aboriginal people bilang tanda ng malapit na tubig dahil bihira itong lumayo sa pinagkukunan na tubig. Para sa mga manlalakbay sa disyerto, ang biglaang kislap ng kanilang tuktok at mabilis itong paglakad ay parang nakakasalumuha ng munting karakter mula sa kwento. Number 11. Archangel Pigeon. Ang Archangel Pigeon ay isang domestic fancy pigeon na parang in-sculpt mula sa metal. Kumikinang ang mga balahibo nito sa metallic na kulay ng tanso, bronze at ginto na nagre-reflect ng liwanag na parang halos hindi totoo. Dahil dito, madalas itong tinatawag na statue pigeon.
Ang lahi na ito ay na-develop sa Europe sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng breeding at ngayon makikita ito sa mga pigeon show sa buong mundo. Noong ika-19 na siglo sa Germany at England, pinahalagaan ng mga Archangel dahil sa kakaibang kislap ng balahibo nila at ang pangalan mismo ay nagpapahiwatig ng paraiso o kakaibang ganda. Hindi tulad ng karamihan sa kalapati, ang Archangel ay pinalaki para sa kagandahan kaysa sa karera o gamit. Ang makintab na balahibo nito ay kinukumpara pa sa mga makintab na alahas o pandekorasyong armor. At para sa mga nakakita nito sa unang pagkakataon, agad ang reaksyon na hindi makapaniwala na ang ganitong kulay ay natural sa balahibo. Higit pa sa kalapati, ang Archangel ay nabubuhay sa art. Patunay kung paano kayang lumikha ng tao ng isang ibon na parang dinisenyo ng kamay. Number 10, Nicobar Pigeon. Ang Nicobar Pigeon ay isa sa mga pinakakakaibang kalapati na makikita. Ang mga balahibo nito ay kumikinang na parang metal sa mga kulay na emerald green, tanso o sapphire blue na parang isang nabubuong hiyas na buhay. Makikita ito sa maliliit na isla sa Southeast Asia, kabilang ng Nicobar at Andaman Island at paminsan-minsan sa malapit sa Palau. Ang dahilan kung bakit special ang ibon na ito ay sa kasaysayan nito. Natuklasan ng mga scientifico na ito ang pinakamalapit na buhay na kamag-anak ng extinct na dodo bird sa Mauritius. Ang matibay nitong katawan at buhay sa isla ay nagbibigay ng pahiwatig kung paano nag-a-adapt ang mga kalapati sa malalayong tira noong unang panahon. Dahil sa koneksyon na ito, madalas itong tawaging living link sa dodo. Sa kasamaang palad, ang kanyang kagandahan ay naging dahilan para maging target ang panguhuli at illegal na kalakalan. Kaya naman ang mga conservation group ay nagtataas ng kamalayan tungkol sa pagprotekta sa mga isla na tirahan ito dahil marami sa mga ito ay nanganganib dahil sa turismo at development. Number 9, Bleeding Heart Pigeon. Ang Luzon Bleeding Heart Pigeon ay isa sa mga pinakakakaibang ibon sa mundo at matatagpuan lamang sa Pilipinas. Sa unang tingin, parang ordinaryong kalapati sa kagubatan, gray na pakpak at malinis na puting dibdib. Subalit sa gitna ng dibdib, may matingkad na pulang patch na parang pinsala na dumudugo. Ang markang ito ay gawa sa balahibo, hindi dugo. Subalit naging inspirasyon ito ng mga lokal na alamat sa loob ng maraming siglo. Maraming mga barangay ang tumuturing dito bilang simbolo ng pag-ibig, sakripisyo o proteksyon sa kagubatan. At hindi tulad ng ibang kalapati, mas gusto nitong maglakad sa gubat, tahimik na naghahanap ng mga nahulog na buto, berries at insekto. At dahil dito, talagang napakahirap silang makita. Nagtatago ito sa mga anino at lumilipad lamang kapag natatakot o naistorbo. Sa ngayon, nanganganib ito dahil sa paghuli at pagkawala ng gubat. At ginagamit ng mga conservationists ang bleeding heart bilang emblem ng pangangalaga sa wildlife ng Pilipinas at itinuturing itong pambansang kayamanan na dapat iligtas. Number 8, Orange Fruit Dove. Ang orange fruit dove ay isa sa mga pinakamakukulay at kapansin-pansing kalapati sa Pacific at makikita lamang ito sa Fiji. Hindi lamang ito nagdadala ng ilang kulay. Ang buong lalaki ay nababalutan ng matingkad na orange mula ulo hanggang buntot, samantala ang mga babae naman ay berde na parang daon, kaya perpektong nagtatago sa canopy ng kagubatan. Ang malinaw na kaibahan ng kulay ng lalaki at babae ay isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng kalikasan kung paano nag-e-evolve ang mga lalaki at babae para mag-stand out o magtago. Madalas itong tinatawag ng mga lokal na flame pigeon dahil ang mga lalaki ay parang nagliliyab na bola ng apoy sa gitna ng mga puno. Karamihan sa pagkain nila ay prutas at sa pamamagitan ng paglunok ng berries ng buo, nakakatulong silang ikalat ang mga buto sa buong kagubatan ng Fiji. Sa kabila ng kanilang matingkad na itsura, mahihain sila at madalas nagtatago sa makakapal na halaman. At para sa mga turista, kadalasan ang unang reaksyon nila ay akala nila ay isang loro ang nakikita at hindi kalapati. Number 7, Black-Knee Pheasant Pigeon. Ang ibon na ito ay isang misteryo ng higit 140 taon. Ang Black-Knee Pheasant Pigeon, isang malaking kalapati na naninirahan sa lupa ng Papua New Guinea, ay inakala nang nawala hanggang 2002 nang makuha nito sa camera trap sa Fersogon Island. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbalita sa buong mundo mula sa World hanggang sa American Bird Conservancy. Hindi tulad ng karamihan sa kalapati, mas kamukha ito ng pheasant na may mahabang buntot, malalakas sa paa at kapansin-pansing balahibo. Ang laki at hugis ito ay kakaiba kaya madalas mahirapan ng mga tao na paniwalaan na kabilang ito sa pamilya ng kalapati. Ang muling pagtuklas ay resulta ng ilang linggo na trekking sa matinding kagubatan kasama ang mga lokal na mga ngaso na nakarinig ng huni nito. Nang lumabas ng larawan, inilarawan ng mga scientifico ito bilang isang multo na muling nabuhay. Kaunti pa lang talaga ang alam tungkol sa ibon na ito kaya mas kapanapanabik ito para sa mga mananaliksik at birdwatchers. Number 6, Victoria Crown Pigeon. Ang Victoria Crown Pigeon ay madalas sa tawaging pinakamaharlikang kalapati sa mundo at kapag nakita mo ito, maiintindihan mo kung bakit. Katutubo ito sa Papua New Guinea at halos kasing laki ng pabo, kaya ito ang pinakamalaking nabubuhay na kalapati.
Ang buong katawan nito ay nababalutan ng mayamang royal blue na balahibo, subalit ang tunay na kakaiba ay ang lace-like crest ng mga balahibo na bumabalot sa ulo nito na parang koronang mahiyas. Sa ilalim ng korona, ang mga matingkad na pulang mata nito ay nagbigay ng impresyon na lumabas ito direkta mula sa isang fairy tale. Ipinangalan nito kay Queen Victoria noong ika-19 na siglo nang ipakita ito ng mga manglalakbay sa Europa. At hindi tulad ng karamihan sa kalapati, mas gusto nitong maglakad ng kalmado sa lupa ng gubat, kumakain ng mga nahulog na prutas at buto. Sa kasamaang palad, minsan na silang tinarget ng mga mangangaso para sa balahibo nito at ang pet trade ay lalo pang nagpapababa ng kanilang population. Number 5. Seychelles Blue Pigeon. Sa mga tropical na isla ng Seychelles, naninirahan ng isang kalapati na napakakumikinang na kahit pang science ng pangalan nito, Pulcaramus, ay nangangahulugang pinakamaganda. Ang Seychelles Blue Pigeon ay mayroong velvet-like na madilim na asul na katawan, puting ulo, at matingkad na pulang patch sa paligid ng mata na parang ibon na may makeup. Kapag tinamaan ng araw ang mga pakpak nito, kumikislap ang malalalim na asul, kaya isa ito sa mga nakatagong kayamanan ng isla. Sa loob ng maraming siglo, hindi nagustuhan ng mga lokal ang ibon na ito dahil umaabala ito sa mga taniman ng prutas at madalas dumating sa malalaking kawan upang kumain. Subalit sa paglipas ng panahon, naging simbolo na ito ng pagmamalaki ng bansa. Ngayon ito ay ginagalang bilang pambansang simbolo at makikita pa sa mga stamp at ecotourism posters. At hindi tulad ng maraming kalapati, matapang ito at madalas na nakaupo sa tuktok ng puno, kaya madali itong mapansin at ma-appreciate ng mga bisita. Number 4. Many-colored fruit dove. Ang many-colored fruit dove ay parang ibon na pininturahan ng kamay. Matatagpuan dito sa Samoa, Fiji at Tonga at maliit lang ito sa laki subalit puno ng makukulay na balahibo na kayang makipagsabayan sa mga tropikal na loro. Ang lalaki ay mayroong matingkad na purple crown, gintong orange at yan, berdeng pakpak at lavender na dibdib. At ito ay parang baghari na isinuksok sa katawan ng kalapati. Samantala ang mga babae naman ay pangunahing berde na tumutulong sa kanila na magtago habang nag-iingat ang pugad. Tinatawag ito ng mga lokal na painted love at sa ilang kultura, tinitignan bilang tagadala ng swerte. Naninirahan sila pangunahin sa baybayin at kagubatan sa lupa, kumakain ng maliliit na prutas at berries. Kapag lumilipad, nagdaragdag sila ng makulay na splash laban sa jungle canopy na nagugulat ang mga manlalakbay na bihirang asahan ng ganitong liwanag mula sa kalapati. Madalas pang iniisip ng mga turista na loro ang kanilang nakita at hindi kalapati. Number 3. Jacobin Pigeon. Ang Jacobin Pigeon na hindi lang kakaiba ang itsura, parang nakasuot pa ito ng costume. Ang lahi na ito na isang domestic fancy breed mula sa India ay kilala sa dramatic featherhood na bumabalot sa buong ulo nito. Kapag nakita mo ito sa unang pagkakataon, para kang nakakita ng ibong may floppy na balahibo o parang royal lakapa. Si Charles Darwin mismo ay nag-aalaga ng Jacobins habang pinag-aaralan ng kalapati na humahanga kung paano ang selective breeding ay makakalika ng kakaibang itsura. Ang wood nito ay hindi lamang pang dekorasyon, nagbibigay ito ng misteryosong aura dahil bagyang nagtatago ang mga mata at mukha ng ibon. Dahil dito, pinahalaga ng mga Jacobins ng mga pigeon enthusiasts sa loob ng maraming siglo, madalas sa tampok sa mga competition at shows. Mayroong iba't ibang kulay ang mga mata nito, puti, kayumanggi, itim, halong-halong pattern, subalit ang hood ang palaging pumupukaw ng pansin. May ilang pang mga breeder na ikinukumpara ito sa mga monghe dahil ang balahibo nito ay kawig ng kaul ng pari. Number 2. Indian Fantail Pigeon. Ang Indian Fantail Pigeon ang tunay na showstopper sa mundo ng fancy pigeons. Kapag nakita mo ito sa unang pagkakataon, maaaring akala mo ito ay isang maliit na peacock. Ang kakaibang feature nito ay ang malaking fan-shaped tail na itinatayo nito tuwing nakatayo, taas noo at buong pride. Matagal na itong pinapalaki sa India, hinahangaan dahil sa elegance at postura. Sa malalambot at bilugang balahibo at maayos na galaw, mas kamukha pa ito ng mananayo kaysa kalapati. Sa mga competition at pigeon show, madalas ang fantail ang nangingibabaw at kumukuha ng spotlight. Mayroong iba't ibang kulay ang mga fantail, mula sa purong puti hanggang sa pattern mixes, subalit ang dramatic tail ang di kailanman nagpapabaya sa pagpapahanga. Naglalakad din sila na may kakaibang strut, dibdib na nakaangat na nagbibigay ng aura ng kumpiyansa. Sa ilang kultura, inihahambing sila sa swan dahil sa kanilang estilo, habang sa iba naman ay simbolo ng kagandahan at pagmamalaki. Number 1. Pink-headed fruit dove. Ang pink-headed fruit dove ay maaaring pinakamagandang kalapati sa mundo. Matatagpuan sa mataas sa kagubatan sa kabundukan ng Indonesia, lalo na sa Sumatra, Java at Bali. At ang ibong ito ay parang ipininta gamit ang pastel brushes. Ang mga lalaki ay mayroong malambot na pink na ulo at dibdib na unti-unting naglalaho sa lilak na leeg, habang ang natitirang bahagi ng katawan ay kumikinang na emerald green na pakpak at gintong belly band. Ang mga babae naman ay pangunahing berde subalit may mga bahagyang pinkish shades. Dahil sa mataas at mahabog na tirahan,
bira itong makita kahit ng mga batikang birdwatchers. Ang kanilang mahihayin na ugali ay ginagawa ang bawat larawan na napakahalaga at maraming bird lovers ang tumatawag dito bilang Holy Grail sighting. Ang banayad na blending ng kulay ay nagmumukhang halos hindi totoo, na parang lumabas mula sa painting. Para sa maraming nature lovers, ang pink-headed fruit na bang crown jewel ng mga kalapati, gentle, rare at talagang kakaiba ang kagandahan.